Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsaang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Ang palatuntunan ito ay hatid sa inyo ng Rich Corp, Enriching Lives. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Maghahatid sa inyo ng mga kaalaman upang sumagip ng buhay ng ating mga kababayan gamit ang mga halamang gamot sa ating kapaligiran. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magsusulong ng patuloy na pagtuklas ng lunas ng mga sakit na nagpapahirap sa mamamayan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magtuturo at magbibigay gabay sa kalusugan at kabuhayan upang umunlad ang sambayanan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Ang sasagip sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman at kahirapang nararanasan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Makakasama ninyo ang may likha ng mga produktong pinag-aralan, may bisa at Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa palatuntunang Sagip Buhay. Ako po si Dr. Eleanor T. Roquel, former Director and Medical Director ng Kobe Clinic Diagnostics and Dialysis Center. At ngayon ay kasalukuyang Vice President ng GH Nutripharma Incorporated at Managing Director ng Binhi Biofarm and Natural Health Ingredients Company. Inaanyayahan po namin kayong makinig at manood sa aming programang Sagip Buhay. Samahan niyo po kami sa isang oras nating usapan. Please like, share, and subscribe sa aming FB page at YouTube account na Puno Sagip Buhay. Siyempre, ang BDT Radio Productions at himpilang Pinoy Stream Versatile Radio. Makakasama natin ang aking katuwang ng si Miss Cathy Cruz. At kami po ay maghahatid sa inyo ng mga importanteng usapang angkop sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi, Cathy! Hello, magandang gabi, Doktora. At siyempre sa lahat ng ating mga masusugid na tagapagsubaybay ng Sagip Buhay. Yan, magandang gabi rin sa inyo, Doktora Eleanor. Yes, alam mo Miss Cathy, magandang pag-usapan ngayon yung magbigay naman tayo ng pag-asa sa gitna ng pandemya. Kasi hindi mo ba napapansin, Cathy, ang mga news, ang laman ng YouTube, ang laman ng Facebook, ang TV, naku, parang nakaka-depress. Kasi parang, alam mo ba, parang
lubog na lubog tayo sa pandemyang ito na nagbibigay ng kakaibang anxiety, kakaibang takot, kakaibang feeling na nawawalan ka ng confidence, no? Kasi marami siyang epekto sa buhay natin. Di ba? So, I think it's about time. Pag-usapan naman natin ngayon ay isang bagay na magbibigay sa kanila ng pag-asa. Kasi maraming ginagawa ang government, ang mga private sector, ang mga kagaya natin na ngayon nga ay meron ng YouTube channel. Parang dahil ang gusto lang naman natin isa makapag-abot sa kanila ng pag-asa. I think that's one thing na very important. You agree with me? Yeah, I agree with you, Dr. Ellie. Oo. At important, ito yung panahon kasi Dr. Ellie na kasi 'di ba kaliwat kanan na yung tinatawag dating mga problema sa kalusugan. Dagdagan pa natin yung problema rin sa ekonomiya, hindi lang ng ating bansa. Siyempre yung ating mga kababayan apektado dahil dito sa pandemya na talagang maraming mga bansa ang inilugmok nito. 'Di ba? Yes. Hindi lang ito sa atin lang. At dahil nga dito sa tinatawag nating pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pandemya, marami rin talaga na naapektuhang mga kababayan natin at kahit hindi mga kapwa natin Pilipino na talagang ang nangyari sa kanila ay nadidepress. At ang Oo. pinakamasama nito ay talagang ang iba to the extent na nagpapakamatay dahil sa depression, 'di ba? Oo. Doktora? At as a matter of fact, bago pa sila mapunta dyan sa ganyang klase ng solusyon na hindi naman solusyon, kundi dagdag sa problema nila, Mhm. no? Saan ba nanggagaling itong mga takot na ito? Mhm. Dun sa mga maling akala, maling haka-haka, Yeah. maling mga news na nakikita natin, na parang negative na negative yung air sa everywhere, no? At sa totoo lang, Kati, marami akong pasyente na ang reason kung ba't di nakakatulog, hindi maganda yung hindi nakakakain, o kaya naman ay tumataba na sa kakakain kasi merong mga ibang tao ang kanilang paraan kumain na kumain para mawala yung kanilang feeling of fear and anxiety. Kung bakit mataas yung presyon nila o sumisikip yung dibdib nila o kaya naman tumataas yung asukal nila Mhm. o kaya naman may feeling sila na may sakit sila kahit wala is because nadidepress sila, Mm. no? So, maraming mga sakit ang nagsisimula dahil mali ang mindset natin sa mga bagay. Na sa totoo lang, may mga pasyente rin tayo na nakikita na konting kinausap mo lang yung, kunyari, mataas yung BP niya, masakit yung dibdib niya. Hindi pa ako nagbibigay ng reseta. Pag ako pa nag-BP sa kanya, bumababa na yun. Nagno-normal. Oo. Talaga? So ibig sabihin, may impact yung the way we think dito sa kalusugan natin. No? Oo. At saka yung paraan ng ating mga relaxation, turuan natin sila. Ng tamang paraan ng relaxation, galing sa iyo, galing sa isang mami na kagaya mo, at galing sa isang nanay na kagaya ko, na medyo may konting alam sa medisina. Kunti lang. So, bigyan natin sila ng pag-asa. So, siguro, simulan natin dun sa ano ba yung impact ng economy sa bansa. Di ba, Kati, yan ay nararamdaman sa bahay muna bago sa buong Pilipinas. Mhm. Kasi pag sinabi mo, buong Pilipinas, naramdaman mo ba yon? Pag sinabi nila na wala ka ng trabaho. Di ba? So, sinabi nila, wala ka ng trabaho. O kaya naman, iniisip mo, ay natatakot ka kasi mga kapitbahay mo may COVID. No? So, ang impact niya nararamdaman sa bahay. Tapos, eto pa, nagkaroon ka pa ng pasyente o kamag-anak na na-COVID. Namatay sa COVID, kasalukuyang may COVID, o nasa ospital. So, di ba, itong mga bagay na to, when you put them together,
nagkakaroon ng tao ng anxiety, nagkakaroon ng depression, and feeling of helplessness na walang tutulong sa kanila. So yun yung gusto natin bigyan ng pag-asa ngayon. So, ang tatalakayin natin ay ganito. Alam niyo, ang ating mga munisipyo, ang ating mga local government unit ay naghanda ng paraan para makatulong sa mga tao na nagkakaroon ng COVID. At sa pangalawang taon, kasi tapos na 1-year-old na yung COVID meron ng mga mekanismo ang ginawa ang mga barangay para mahanap at matunton at matulungan ang mga taong nagkakaroon ng COVID. Like for example, meron na tayong mga telepono sa barangay na pwedeng tawagan para humingi ng tulong. Pero bago tayo humingi ng tulong, dapat alamin muna natin ang kondisyon ng ating sarili. So, it all boils down to knowing that magulat ka na ikaw ay COVID positive. Diba? So, dalawa yan. COVID positive ka, asymptomatic, ibig sabihin wala kang nararamdaman, at yung symptomatic, meron ka ng mga nararamdaman na mga sintomas. At kakaibang sintomas ng COVID kasi ang dami-dami na niyang iba-ibang sintomas. So, ang una mong gagawin, tumawag ka muna huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik. May infection ka Tumawag ka sa barangay. At sabihin mo na COVID positive ka. And then, i-assess mo yung sarili mo kasi number 1, Cathy, kung wala ka namang sintomas, ibig sabihin, COVID positive ka lang, kinakabahan ka lang, natatakot ka lang, pero wala ka namang lagnat, wala ka namang ubo, hindi naninikip yung paghinga, hindi ka naman nagtatae, hindi masakit ang ulo mo, no? Hindi ka naman nagsusuka o hindi ka nananamlay, na masarap ka pa rin kumain, naamoy mo pa rin yung katabi mo, yung sarili mo, so sabihin asymptomatic ka. So, tingnan mo ngayon yung paligid mo. Diba, unang-una, ayaw mong makahawa. Starts from you So, kung ayaw mong makahawa, titingnan mo ngayon kung mayroong kang kwarto sa bahay mo na pwedeng doon ka muna mag-isa. Diba? Tapos, of course, i-inform mo yung iyong mga kamag-anak kasama sa bahay na of course you are COVID positive para alam nila kung paano sila mag-iingat at alam mo rin kung paano ka mag-iingat. Alam nila yung mga pangangailangan mo at ipoprovide nila yung sa'yo kasi aasahan mo sila. Aasahan mo sila sa pagkain, sa supplement mo, sa gamot. Aasahan mo sila. Aasahan mo sila even sa pagkamusta sa'yo, sa pagtelepono, no? Aasahan mo ang mga kaibigan mo para pasayahin ka. Diba? So, kung meron ka namang isang kwarto kung saan pwede kang magpahinga at magpalipas ng 14 days of quarantine period, dun ka muna. And, of course, sa bahay, always remember ang 4 dapat. A, airflow. Dapat meron ka magandang ventilation. No? P, protective gears like face mask, face shield, no, hand sanitizer, no? Kung ano pa yan, disinfectant, whatever, for your protection. Tapos, A, appropriate distancing. Of course, hindi kayo pwedeng to gather together around you at everybody's concerned about you na lapit sila ng lapit sa'yo. Sila man, kailangan na rin mag-social distancing and timing. So, pakiramdaman mo rin yung sarili mo. Kailan mo ngayon nararamdaman na nagkakaroon ka ng symptoms, nang sa ganon, remember sabi ko kanina, nag-report ka sa barangay, yung first, no? So, para pagtawag mo ulit sa barangay, alam ng barangay na, ay meron kaming patient na COVID positive sa lugar na ito, kung mga ilangan ka ng ambulance, may darating sa'yo. At yung barangay na yon nakapag-prepare ng bed mo, maaari sa quarantine facility, o nakakatawag o nakikipag-coordinate na sila sa ospital
Nang sa ganon, pagdating mo naman doon, ay meron kang bed, meron kang wheelchair, merong mag-aasikaso sa'yo. So, ang nangyayari, di ba, parang maalwan yung isip mo at hindi ka pa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng congestion at pagkaipon-ipon ng mga patient na may COVID sa emergency room. So yun, di ba ang ganda? Malinaw yun eh, malinaw yun eh. Number one, you take care of yourself, the members of the family takes care of themselves, the community becomes knowledgeable about your condition, they can assess kung ano yung kailangan nilang itulong para sa'yo. Diba? So, sa ganung paraan, sana naibsan yung iyong anxiety. And kung ganun ang galaw ng mga tao sa paligid mo, alam nila kung anong kailangan mo at napoprovide nila yun sa'yo, I think mababawasan yung anxiety feeling ng mga yan. Don't you think so, Cathy? Oo nga. So, importante talaga na una, kumustahin at bantayan natin yung ating sarili. Diba? Yes. So, tapos, alam natin kung sino yung yung proper coordination, information dun sa ating mga mahal sa buhay na nakakasama natin sa bahay. So, kinakailangan, alam nila kung ano yung nangyayari rin sa'yo o kahit sa mga kasama sa bahay. Kasi para at least magkaroon ng mga precautionary measures na kung halimbawa, COVID positive, yung isang miyembro ng pamilya, at least magagawa ng paraan na hindi mahawa sa pamagitan ng tinatawag nating social distancing at yung binabanggit mo kanina, doktora, kung may isang kwarto, talagang mag-self-quarantine, 'di ba, ng 14 days. Importante kasi 'yon, doktora, 'di ba? Yeah, home quarantine ang tawag natin doon. No? So there's such a thing as home quarantine ngayon. Kasi puno na yung mga ospital ngayon. So, 'di ba, bilang nanay, kung alam mo na may COVID kang kasama sa bahay, tayong mga nanay, we should take them. No? So, hahanap ngayon tayo ng mga paraan paano natin sila matutulungan nang sa ganon, gumaling sila sa kanilang karamdaman at nang sa ganon, ay maiwasan mo rin mahawa. So, kasi importante yan dahil, number one, mataas ang surge ng COVID ngayon, infection, kasi mostly ang nakikita natin, pamilya na ang nahawa ng COVID. So sa loob ng isang bahay, talagang naka-home quarantine na sila kasi lahat na sila may COVID. Ngayon, pero ang nakikita naman natin na trend, almost marami sa kanila asymptomatic. Palagi ko itong COVID na to, mabilis makahawa, pero hindi naman ganun talaga siya ka-severe. No? Pero meron talagang mga pasyente na nagiging severe. Especially yung mga patient na may comorbidities. Yung ibig sabihin, yung mga pasyente na may diabetes, hypertension, na stroke, may sakit sa puso, merong may mga ibang sakit na cancer, for example, or may immune deficiency, yan, sila talaga, kapag ka nahawa, medyo hindi maganda yung nagiging outcome. Pero hindi lahat sila. Meron tayong mga pasyente na matatanda. Di ba sa Facebook, meron tayong nakita, niwi-will out yung gumaling sa COVID. Yung auntie nga ni Patrick, 89 years old, nag-recover sa COVID. No? Oo. And I think ang pinakamaganda dun is number one, meron silang magandang support group, mga friends to talk to them, no, to care for them, magbigay ng tulong sa kanila, magpadala ng pagkain. To even sometimes they go beyond kunyari nanay yung nagka-COVID, what if nagka-COVID yung nanay tapos mag-isa lang siya?
Tapos may dalawa siyang anak, for example, no? Meron tayong mga stories na naririnig na yung mga kaibigan nila, they take the children sa bahay nila so that makapag-quarantine yung magulang, and after 14 days, ibabalik nila yung mga bata. There are families naman na maraming mga anak, so ang ginawa ng mga kamag-anak, pinagtigisahan muna nila yung mga bata. After 14 days, binalik naman nila yung mga bata. So you see, napaka-importante ng support group para mawala yung depression, mawala yung takot, mawala yung anxiety. No? At saka number one, Kathy, prayers talaga. Oo. Magdasal talaga tayo. Yun, Doktora, malaking tulong din po ba sa tinatawag nating pagtanggal nung tinatawag nating depression o labis na magkaiba ba yung labis na pag-aalala sa depression, doktora? Magkaiba ba yun? Oo, yung nag-aalala kasi, alam niya kung anong dahilan nung pinag-aalala niya. Alam niya yung kalaban niya. Yung nade-depress, hindi niya alam kung bakit siya nade-depress eh. Oh. Kasi tama na yun. Feeling low lang siya. Parang nagkatabon, hindi niya ma-identify. Pag tinanong mo sa kanya kung bakit ka ba nalulungkot? Ba't ka ba nag-aalala? Hindi na niya sabi sa dami. So itong mga ganitong mga kaibigan natin, kailangan kinakausap natin sila, nililinaw-linaw natin yung mga bagay-bagay, magkaroon tayo ng time para to sit down, to talk with them, make them feel they are loved sa pamamagitan ng kagaya ng ginagawa natin over a cup of tea. Cup of Lagundi tea. Alam mo yung mga ganitong klase ng herbal teas na maganda itong pang-relax eh. Mainit siya. Tapos habang iniinom mo, humahaba yung kwentuhan ninyo, mainit yung sikmura mo. Pang-relax, no, doktora? Iinom muna ako. Ito po yung Dahil ikaw ay iinom, syempre, ako'y iinom din. Alam mo, Kathy, ang maganda kasi sa Lagundi, di ba, napatunayan at napag-aralan siya na isang herbal medicine. Gamot kasi ito sa ubo at saka asthma. No? Ngayon, dahil nga sa nagkaroon ng pandemya, isinama siya doon sa pag-aaral para makatuklas ng gamot o paraan para makatulong sa mga pasyenteng nasasalanta ng COVID. At ang ganda ng study ng Lagundi. Bilang gamot, ito ay napatunayan at napag-aralan na. Yun ay in capsule, in tablet at saka in syrup. Pero yun namang Lagundi na iniinom ngayon ay hindi naman ito gamot. Ito ay isang tsaa na inumin mo, magkakaroon, kung ano yung epekto ng gamot sa'yo na nakakapagpaluwag ng paghinga. Imagine mo, nakakaluwag kasi ito ng paghinga eh. Kapag ba may depression ka, ano ba nangyayari sa'yo? Sumisikip ang dibdib, naninikip, oo, nahirapan kang huminga. Sabi ko nga, oh my God, at yan, nangyayari yan kasi parang yung isip mo, inuutusan na niya yung katawan mo. Ito kasi yung isip natin, ito yung central nervous system, master of all yan. No? Pag ganun ang isip mo, what happens to your body? It reacts the same. So what do you have to do? There are a lot of teas that can be used to calm you down. Yung isang medyo saucy, ang tawag nila ay chamomile. Diba? Chamomile. Na nakaka-relax nga siya, nakaka-induce daw ng good sleep. Meron pang isang tea, ang tawag ay peppermint tea or yerba buena. Na kapag ininom mo naman, nakaka-relax din, tapos yung mga sakit-sakit ng katawan mo nawawala. Alam mo ba kung bakit? That's one very good pain reliever na natural. Oh. Ay parang ang heartache mo nawala. Pero it's just a feeling. But the feeling is real, and the effect of the tea
is also real because there are components in the tea that helps you do that. Now, what is good in our Lagundi tea? This is bronchodilator. So kahit wala ka namang ubo, bilang siya ay tsaa, pwede mong inumin. No? So pag ininom mo, makakaramdam ka ng relief at masarap yung hinga mo. Ngayon, sa panahon ng COVID, magtiwala ka na yung Lagundi mo, Lagundi tea, ay marami pang component na maaaring makatulong sa'yo para ang katawan mo ay magkaroon ng panglaban sa mga sintomas na epekto ng mga sakit na kagaya ng COVID. Bukod dyan sa tinatawag nating Lagundi tea, no, na talagang malaking naitutulong, Doktora, meron pa ba tayong iba ring pamamaraan para magbigay ng, kumbaga tawag dito, magpa-relax o maibsan yung depression na tinatawag? May malaki bang epekto rin ang musika para ma-relax ang isip ng tao? Yes, meron. That is the reason why meron tayong mga tinatawag ng music therapy, di ba? May mga tao na nare-relax sila sa certain type of music. At meron namang mga ibang tao na hindi nila gusto yung maingay. Kaya yung music therapy, hindi pwede sa kanila yon. So merong mga likings yan. Ibig sabihin, yung ganitong klase ng therapy, may binabagayan din. Merong mga tao na ang therapy nila, yung mga kanta o walang kanta pero puro sound lang. Meron nga yun, nauuso yung mga sound ng hangin, sound ng ulan. Oo, diba? o ibon. Diba? Ibon, nature. O lagaslas ng tubig. Waterfalls. Yes. Nakaka-relax yun. Sa mga tao na meron silang affinity towards that. Kasi it's something you learn in your mind. Pero meron namang mga tao na kapag nakarinig naman ng sound, ang gusto naman nila, hinaan mo, tanggalin mo. Ito namang mga tao na to, ang gusto naman nila yung mga breathing exercises. Like si Patrick. Mga nag-yoga. Yung mga, ang ginagawa nila yung breathe in, mindfulness. Oo. Tapos breathe in quietly. Tapos breathe out. Tapos ito yung mga tao na ang hilig nila, nagdadasal sila. Nagko-contemplate, nagbabasa, ganon. So, yes, merong ganyang klase ng mga therapy. At meron namang mga therapy ng pagkakwentuhan na kagaya ng ginagawa natin. Therapy din ito na you I hear from you, masaya ako na nakita tayo. Therapy din yun. Kaya maswerte tayo, Kati. We have each other. There are people, they don't have. Exactly. Don't have friends kasi inaway nila eh. Oo. At saka hindi lang, Doktora, bukod doon may mga sitwasyon yung ibang mga kababayan natin na actually they were locked down in a place na kung saan ay wala silang kamag-anak, wala silang kaibigan, stranger sila sa isang lugar. 'Di ba? Yeah. So, syempre sila, sinong hihinga nila ng tulong? Sino yung pwede nilang makausap, 'di ba? Na-lockdown sila sa isang lugar na talagang ang masaklap dito, mabuti kung ang nakikita nila sa paligid nila at least merong mapaglibangan na mag-iiba ng magpupukaw ng atensyon nila. Kasi kung minsan the more na nag-iisa sila, wala silang nakakausap, dun sila unti-unting nadideteriorate ang kanilang katawan. Tama ba ako, Dr. Ellie? Yeah, yung mental health nila hindi na healthy. Na last year meron tayong mga kababayan na locally stranded. Nakikita ko pa nga sila noon dito sa may C5, sa libingan ng mga bayani. Ang dami-dami nila doon.
So pag tinanong mo sila, nagtitenta sila doon, naupo na sila sa karton, doon na sila natutulog, matagal na silang locally stranded. Hindi na sila makauwi kasi nag-lockdown eh. So, alam mo, ang maganda sa kanila, dahil sila yon, nagkaroon sila ng community and friends there. Ang mga kagaya naman natin, ng mga private na mga tao na may kakayanan na magbigay sa kanila ng tulong, ay kusang loob na nagbibigay ng tulong, ng pagkain, ng mga damit. Alam mo, ito ang isang magandang bagay na tinuturo sa atin ng pandemic na to. Yung bang pakikipagkapwa-tao, pagmamalasakit sa iba, yung bang wag mo muna isipin yung sarili mo, isipin mo muna yung kapitbahay mo, yung kapwa mo, magmahal ka muna ng isang tao na hindi mo kilala. So, knowing that, ang dami na nating pogi points kay Lord. Di ba? So tayo, ang nangyayari sa atin, like kami sa Puno Sagip Buhay, nagkaroon kami ng isang advocacy na multiplication of loaves. Na ang ginagawa namin, bumibili kami ng tinapay sa mga local bakery. Nang sa ganon, yung bakery na yon magkaroon ng income pangbili ng harina, asukal or what, pangbayad sa kanyang mga tao para merong trabaho yung mga tao niya. At bibili namin yung mga tinapay na yon, tapos dinadala namin dun sa area na nangangailangan ng pagkain. And for this matter, mga tinapay kasi multiplication of loaves, inspired by Jesus, yung ginawa niya yung multiplication of loaves sa Jerusalem, sa Tagba. So, at marami tayo, hindi kami nag-isa. Yung iba, namimigay ng mga canned goods, damit, bigas, pera, no? And I think, kung isa ka dun sa mga tao na locally stranded at nakatanggap ka nun, ramdam na ramdam mo yung love ng ibang tao sa'yo na here they are, wala na, hindi ka naman nila kilala, pero they were touched by God to help out. Di ba ang saya nun? Nakakawala yun ng depression sa tumanggap at nakakawala ng depression sa nagbigay. Two ways. Yung nakatanggap, natuwa siya, nawala yung kanyang depression kasi natuwa siya. So now, this time, nakaka-identify siya ng isang bagay na nakapagbibigay sa kanya ng happiness. Diba? At doon naman sa nagbigay, natuwa siya kasi nagkaroon ng purpose. Nagkaroon siya ng ibang gagawin. No? Nakakita siya ng isang avenue na maile-let go niya yung kanyang feeling. No? Nakatulong siya. So yung self-worth, bumabalik. So two ways ang therapy ng gift giving. Isa para sa nagbigay at isa para sa tumanggap. Wow. Wow. So, importante talaga yung pagmamahal. Ito yung isang itong pandemya na to ang siyang nagturo talaga sa atin para hindi maging self-centered, no? At hindi maging makasarili. Ito yung panahon na talagang nagkaisa kahit na individually na meron tayong social distancing, pero nagkaisa ang mga puso't kaisipan natin towards one direction. Ito yung pagmamahal sa kapwa. Yung pagtutulungan, yung bayanihan spirit na kung saan ay matagal ng karakter ng isang tao. Diba, Doktor? Ang mga Pilipino. Oo. Yes. Mga Pilipino. Dapat i-celebrate natin itong mga ganitong values na meron tayo, na pinamana sa atin ng matatanda, ng mga ninuno natin. This is one thing na kailangan natin ipagmalaki. At kapag ang tingin mo sa sarili mo ay maganda, no? Alam mo, ang kinabukasan mo mas maganda. Pero pag ang tingin mo sa sarili mo problemado ka, I'm sure pagising mo bukas, yan ang haharapin mo. Kaya
ang kamay ng Diyos laging nasa paligid lang natin. It's up to us kung we will grab it and keep it and take it, or just let it go, because we're very busy trying to nurture a feeling that is actually invisible. Wala. Tama. Di ba? I agree. Diba? Mm-mm. So, yun. So, alam mo, Cathy, that's why nung makilala kita, I really admire you. Alam mo kung bakit? Kasi, sabi ko, tinan mo tong babae na to, punong-puno siya ng kaalaman. Kapag nagsalita siya, ang kanyang opinion, maganda at saka tama, that is good for all. Mhm. At, po. oo, totoo. So, sabi ko, gusto ko yung outlook niya sa buhay kasi pag naririnig ko siya, parang nagkaka-create ako ng isang bagong bukas. Kaya nung pinakilala ka sa akin ng mister ko, sa totoo lang, masaya ako kasi una, nagkaroon ako ng bagong kaibigan, pero more so, iba kasi yung kaibigan mo na hindi lang nakikinig sa'yo. Kung hindi, nagbibigay din ng kanyang mga kuro-kuro. At ikaw kaya yun, Cathy, kasi ang dami Thank you. yes. All walks of life. Misa kausap mo, abogado, meron kang comment. Doktor, meron kang comment. Businessman, meron. Psychic, meron. Government people, meron. NGO, meron. Press, meron. Sabi ko, ang ganda-ganda ng ng orientation mo, buong-buo. So, masarap magkaroon ng kaibigan na kagaya mo kasi ikaw ay isang type ng kaibigan na nakakawala ng depression. Naku, salamat naman po kung ganun ang dating ko sa inyo, Doktora. At well, siguro dahil ang intention ko naman, Doktora, ay hindi lamang matuto ako ng mga kaalaman na nais ko pang kundi maituturing kong ang sarili ko ay isang presentasyon din ng isang karaniwang Pilipino na hindi alam yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Pangalawa is yung intention ko hindi lang para matuto, kundi para ibahagi din yung tamang impormasyon sa ating mga kababayan at ipaalam sa kanila na ang gobyerno merong mga serbisyong pwedeng ibigay at pakinabangan ng ating mga kababayan. At meron din tayong mga sektor sa lipunan katulad ng mga professional na katulad mo, Dr. Ellie, at iba pang mga professional katulad ng mga scientists at mga engineers natin, researchers natin, na kaya sila nandyan, yung mga profession nila, ay papunta rin doon sa ika nga natin ay kabutihan ng sangkatauhan. Hindi lamang mga Pilipino, kundi talagang ng tao. Kaya sila nandyan. Na ang layunin nila, katulad ng mga doktor, ay to do no harm sa ating mga kababayan, hindi ba? Yes. Oo, To do- importante kasi yon, Doktora, na sa bawat gagawin mo, na ang layunin mo lagi ay para sa kabutihan. Naalala ko tuloy yung aking celebrity psychic na kaibigan na siya ay kilalang kilala, no? At siya ay hindi lamang basta isang celebrity psychic, isang magaling na international concert pianist, at siya ay isang abogado at CPA, mind you. Si Attorney Nick Nangit ay second top notcher nung siya ay nakapasa sa board exam ng CPA. At lagi niyang sinasabi, lagi, na gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti para yung pisikal na mundo ay maging maganda rin at maging mabuti rin para sa lahat. Diba? Yes. And if you're surrounded by these beautiful people, di ba ang sarap-sarap nung alam mo that people cares for you at people honors you even if wala ka doon, even if hindi mo na sila naririnig, they honor you because it's something, you gave something beautiful. At marami
Yan, maraming katulad natin. O, di baka natin ako, di ba? Oo, marami talaga, doktora. Marami Mm-mm. pa rin tayong mabubuti. Actually, ang dati-rate sa mga pahayagan, sa mga radyo at telebisyon, laging ang nababalita lang ay mga masasamang balita na katulad ng patayan, nakawan, sa gobyerno, o kahit sa mga karaniwang Pilipino, 'di ba? Ganun yung lagi nating nakikita, gulo, chaos. Yun ang lagi nating nakikita, pagpatay sa anak, sa asawa, o kung kanino pa man. Pero this time, despite of COVID pandemic, yes, maraming namamatay because of sakit. But marami rin ngayon dito lumabas yung talagang yung natural na karakteristik ng isang human being. Ito yung love na meron na hindi pwedeng magkaroon ang isang hayop, alam mo yon. Kasi, So, oo, tayo lang yung creation ng Diyos na may ganyan, doktora. At kayong mga doktor, sa totoo lang, ano kayo nakita nyo na ang lahat ng uri, if I may say so, no, bilang isang doktor, lahat ng uri ng paghihirap ng isang tao, na isang mm, taong may sakit. Kumbaga, hindi man kayo yung mismong nasasaktan, pero nawi-witness nyo, nasasaksihan ninyo yung mga paghihirap ng mga taong ito. At yeah. ramdam ninyo yung hirap ng damdamin at hirap ng katawan bukod pa sa matinding gastos na kinakaharap ng mga taong to, na dumarating ka sa punto sa isang bahagi ng iyong kaisipan at ng iyong pagkatao na paano mo ba matutulungan ang mga taong ito na hindi na Yeah. sila magkaroon ng sakit. Mm-mm. Kaya nga minsan, dumating ka sa pagkakataon na, naku, kailangan ko na talagang gawin itong sagip buhay. 'Di ba? Sagip buhay, hindi lang para sa kalusugan, kundi para sa kabuhayan. Para magkaroon sila ng pagkakakitaan, mabuhay nila, hindi lang ang sarili nila, kundi ang kanilang pamilya. Kaya Yeah. dito, palatuntunan mo, Dr. Ellie, natutuwa ako kasi ang sagip buhay para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? Ang sagip buhay po ay inyo pong mapapanood sa Katipunan Channel tuwing araw po ng Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 po ng gabi. Hanapin nyo lamang po yan sa Facebook page at YouTube account. Ganon din syempre sa Puno Sagip Buhay. Makikita nyo po lahat ang mga airings. At syempre dito kay Dr. Ellie naman, sa Puno Sagip Buhay pa rin, pero sa Pinoy stream. So, magkakaiba pong pamamaraan at pagtatalakay ang ginagawa po ng mag-asawang Roquel. At sana kung meron kayong gustong ibahagi na nais nilang talakayin natin, Dr. Ellie, no? Na paano Yes. makatulong tayo, Dr. Ellie, paano ba kumita, paano ba masisiguro natin na ang ating kalusugan ay magiging mahusay. Kasi madalas ang nagiging problema, Dr. Ellie, ng mga kababayan natin is, wala naman akong pera, mahirap lang ako, papaano ako magiging malusog? 'Di ba? Ganun na wala akong sapat na hanap buhay. Ano ba yung mga paraan para ika nga natin ay matiyak mo na maging malusog ka? Wala akong pera dahil kaya hindi ko kayang magpatingin o bumili ng vitamins man lang panlaban sa COVID na ito, Dr. Ellie, di ba? Bigyan kita ng tip. Alam mo, yung lola ko, no, at saka yung mami ko, ayaw na ng nakasimangot na tao. Paggising mo sa umaga at masama yung mukha mo, unang-una yung papansinin, no? At napatunayan ko na kapag sa morning pa lang nakasmile ka na, ang buong magapon mo ay maganda. Pero kapag sa morning pa lang ay naiisip mo na yung mga problema mo na wala namang solusyon, di ba? No? Tapos pagharap mo pa sa salamin, nakasimangot ka na, yung kakaharap mo, ganun din. So, walang future. So, ang gagawin mo, ito yung sikreto.
unang-una, lagi ka ng, pag-aralan mo na ang lagi kang nakangiti. Kasi it imbibes something beautiful. No? Saan ka ba Positive, no? Positive energy. Oo. Tignan mo ha, Kati. Pag ikaw nakangiti ka, iba yung mga kasalubong mo, maganda yung pakiramdam sa'yo. Correct, oo. No? Hindi naman yung tawa kang tawa wag isa, no? Oo, Iba oo. yun. Iba yung nakangiti ka na maganda yung perspektibo mo sa buhay. No? Unang-una nakakaganda yon. At saka nakaka-mesmerize sa mga mister, alam mo na, nakita mo naman si Patrick pagka hiningitian ko na, di ba? So, iba yung yung therapy ng smile. Yan. So, kaya nga nauso na yung, they go beyond smiling, there's a laugh therapy. Yung tumatawag na ng laugh yoga, laugh therapy. And yun ang isang bagay na napatunayan ko, kahit noon, no, pagka nakasmile ka na, ang una-una, pasyente mo, gumagaan, ang kanyang pakiramdam, ang mga kasama mo, nakakamit mo, maganda rin ang pakiramdam sa'yo. Tapos, magaan ang dating ng buhay mo. Kung nagbebenta ka, let's say, nagtitinda ka ng isang bagay, nakasmile ka. Meron bang tao na aayaw sa'yo? No? Kunyari, meron kang ipinapakiusap at nakasmile ka, pati tono ng boses mo, masaya din or malumanay din. Pero kapag yung tao nakasimangot agad, walang bibili doon. Hindi ka matatanggap sa trabaho. Dahil kang galit. Dahil kang may kalaban. Tapos yung mind mo, ganun na din. So, it all starts with a beautiful smile. A smile that says, thank you, Lord, buhay ako. And I think, if we start from there, there is nothing na hindi mo pwedeng magawa. Kasi, the Lord provides. Di ba, Kati, the Lord provides? Agree. Diba? I fully agree with you. And masarap magturo ng paano ba tayo uunlad ng kabuhayan natin sa isang tao na laging nakasmile. Ay nako, mas gaganahan ako magturo dyan. Oo, tama. Maganda siguro, Doktora, na imbitahan mo ang iyong mga masugid na taga-subaybay, no, sa iyong palatuntunan dito sa Pinoy Stream, and of course yung palatuntunan ni Patrick Turkel sa Katipunan Channel. Katipunan Channel. Oo. So mga kababayan, no, magsisimula na ako. Let us honor the women of today. Na sila talaga yung nagtitake ng burden sa family, no? Trying to juggle everything, the house and life, minsan love life pa. So, alam niyo, inaanyayahan ko kayo na manood at subaybayan kami sa Sagip Buhay dito sa Pinoy Stream at saka sa Katipunan Channel, Puno Sagip Buhay. At i-like, share, and subscribe niyo po kami para dumami tayo, no? At kapag meron po kayong mga tanong, huwag po kayong mag-atabuli. Pwede po kayong mag-message sa amin. Ito po, bibigay ko sa inyo yung number, 0922-893-8883 at 0917-000-1738. Pakihanap niyo lang po si Francis, si Monique, si Josie, si Patrick, or si Dr. Roquel. So, sana po ay nakapulot kayo ng mga tips at nakatulong kami sa inyong kalusugan, no? At sa inyong mental health sa panahon ng pandemya. Sana po ay nakapagbigay kami ng konting pag-asa sa inyong mga puso, sa inyong mga outlook, at nakapagbigay kami ng mga paraan at mga suggestion kung paano nyo malalabanan itong hindi pangkaraniwan at invisible na tinatawag na anxiety at depression brought about by the fears o mga takot dahil sa COVID sa panahon ngayon. So, maraming salamat, Kathy,
At Yes. maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay. Before ako mag-ending na pala ako. Oo. Natin yung mga doktor, frontliners, nakasama natin sa pag-frontline o mga kaibigan natin na alam niyo pagod na sila pero ang puso nila ay nakasmile. Hindi niyo na nakikita yung mga face nila kasi nakatago na sila sa kanilang mga personal protective equipment, no? Hindi niyo na nakikita yung pawis. Pawis. Ang init-init kaya ng PPE. Alam mo ba, pag nagsuot ka ng PPE, pagtanggal mo dun, ang pawis talaga. And then, ang gagawin lang ng mga yan, ililigo lang yan. Pagkatapos, pag na-freshen up na sila, wala na ang depression, wala na ang anxiety, ready to hug the person beside. No? So, maraming salamat po sa mga tao na nagsasakripisyo para sa ating lahat. At maraming salamat sa mga tao na willing makinig at makipagkwentuhan para ang iyong depression at anxiety ay mawalang parang bula. So, thank you at hanggang sa muling pagtatanghal, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Kathy. Magandang gabi. Bye-bye, everyone. Bye-bye. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsaang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Richcorp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Sagip Buhay. Mapapakinggan ang Sagip Buhay tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na 11:00 ng umaga sa Katipunan Channel.